Hoy mga kaibigan! Welcome back sa Stickman Kwento, kung saan ang simpleng kwento nagiging life lesson. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na nagnanakaw ng saya, ng peace of mind, at minsan pati tulog natin. Hindi to magnanakaw ng wallet ha, ito ang pinakadelikadong magnanakaw. The greatest thief! Comparison! Alam nyo yan. Bukas ka ng phone, may nag-vacation, may bagong kotse, may na-promote na naman, at tayo naman, bakit parang ako lang ang stock? Pero eto ang problema. Nakikita natin ang mountain peak nila, pero hindi natin nakikita ang hirap ng pag-akyat nila. Results ang nakakoast, hindi struggles. At ang presyo ng comparison? Nako friend, mahal pa sa kuryente. Uubusin ang energy mo, i-deflate ang confidence mo, tapos motivation mo, low battery mode agad. Kaya mga kaibigan, simple lang ang topic natin ngayon. Paano ba tumigil sa comparison? At paano natin marereset ng utak gamit lang ang 5-second pause at 5-minute gift? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5-second pause at 5-minute gift method. Isang paraan para makatakas ka sa comparison trap at bumalik sa pag-focus sa sarili mo. Kaya kumuha ka na ng kape, umupo ka na, dahil ang topic natin ngayon, magpapagaan ng isip mo at magpapalakas din. At sabihin ko sa inyo, minsan talaga parang binabaliktad tayo ng buhay. Parang traffic sa EDSA. Walang warning, walang awa. Pero sa bawat pagkadapa natin, may isang paalala. Boss, may kakaibang lakas sa loob mo. Oras na para i-on yan. At kapag nadadapa tayo, dalawa lang klaseng tao. Una, yung agad sumusuko. Ayoko na, tinalo na ako ng life. At pangalawa, yung tatayo ulit at sasabihin, challenge accepted. This time, ako ang mananalo. At alam mo, sila ang tunay na nag-grow. Totoo mga kaibigan, ang pagkakamali, hindi yan the end. Sign lang yan na, bro, hindi dito, konting liko sa left. Ang life parang Google Maps lang. Kung nag-wrong turn ka, sasabihin niya, recalculating, hindi naman, wala ka na, wasak ka na. Kaya huwag kang kabahan, recalculate lang, tapos move forward. At isa pa, kung may mga taong nagtatawa sa pagkakamali mo, hayaan mo sila, kasi wala silang lakas ng loob para subukan ang mga bagay na tinatry mo. Kapag sila nag-try, magko-commit ng mistake. Tapos yung ego nila magsasabing, hindi perfect kami. Pero ikaw, iba ka. Ikaw nagtatry. At ikaw natututo. At dito sa buhay, yung mga ganyan ang umaangat. At tandaan, yung mga takot magkamali, akala nila ang comfort zone ay parang 5-star hotel. Pero ikaw, iba ang level mo. Nadadapa ka, bumabangon ka, tapos nagtatry ulit. At yung loop na yan, yan mismo ang nagpapalakas sa'yo. Ang mundo, ang tinitignan lang ay resulta, pero ang tunay na growth nangyayari sa proseso. At totoo, ang sakit ng pagkakamali, pansamantala lang, pero ang lessons na makukuha mo, pangmatagalan. Ang struggle mo ngayon, bukas magiging superpower mo. Isang bagay lang ang kailalan, ang tapang na maging better kahit kaunti bawat araw. At yung tapang na yan, nandyan na sa loob mo. Kaya mga kaibigan, huwag matakot sa pagkakamali. Dun tayo lumalago. Dahil ang fail, hindi yan crime. Pero ang hindi man lang sumubok, yun ang tunay na sayang. Kung tumama sa puso mo yung message na to, isang like naman diyan. At share mo rin, baka sakaling gumaan din ang araw ng kaibigan mo. At syempre, huwag kalimutang mag-follow. Next lesson natin, kasama ulit ng mainit na kape bukas ng umaga.